Para nagkaroon ng kan dito, para nagkadikit dito. Hindi lang ako sigurado kung eto siya or winding pala talaga ng kwan. Yung winding ng secondary. Kakaiba yung nakikita nyo ngayon. Hindi siya yung buong power amp. Okay, mali kwanto, transformer ng turbulence na CW2000. Yan yung casing nyo. Iniwalay ko lang yung video para hindi siya ganun kahaba. Ang issue nun ng power amp na yun is pumuputok yung fuse, pumuputok yung thermistor. Ngayon, may shorted dito. Okay, ito transformer nito. Supply nito ay high rail 159. Ayan siya, 159 106.63. Okay, grabe laki no, parang kaldero. Napakalaki niya. Ngayon, may shorted dito, kaya i-rewind natin. Okay? Paano malaman na may shorted or wala? Ipakita ko sa inyo. Ito naglagay tayo ng supply. Okay, dito, rekta na ito. Ang connection niyan ay 0 to 20, 0 to 20 to 40. Itong 0 is itong black. Itong black na to. Tapos itong pula is to 20. Nga to 20 itong pula. Yan to siya Tapos yung 240 is itong blue. Ang kukunin natin 240. Kasi lagpas na tayo ng 220 volt tayo dito nasa around 230 na Ayan, kaya dito tayo naglagay blue and then black. Ngayon, wag na wag nyong ipa-plug sa 220 kasi lagapak yan. Ngayon, ang gagawin mo dito sa may bulb siyempre. Ito ang bulb natin Kapag umilaw yung bulb, meaning may shorted dyan, either sa may primary or nasa secondary side. Okay? Ngayon, plug natin. Ayan may shorted diba? Pero kung wala kang bulb, alintik, lagapak yan. Kasi magugulat ka dyan. Ngayon, ito, babaklasin natin to. Sinabi ko kay Bossing na orderan na lang sana dun sa supplier ni Turbulence kay Sir Wilson, kaso nga lang wala na silang stock. Kaya ang gagawin natin o sabi ng mayari is i-rewind na lang. Okay, sa totoo lang medyo mahirap gawin to, and then mahal pa naman tanso ngayon. Isi-save natin, pilitin natin na ma-save yung transformer. Minsan isa sa nakikita kong problema kaya nagkaganito to dahil sa sobrang bigat, di ba? Malaki siya, sobrang bigat. Ngayon yung sapin niya, ito lang manipis. Dapat mas makapal siguro, mas maganda. Kasi may tendency na mag-aalog-alog yung transformer. Ngayon, yung winding sa loob is magkakaskasan. Okay? Sana ang problema nasa primary, wala dun sa secondary. Ay, sana sa secondary pala kasi yung secondary nito is nasa labas. Kapag nasa primary, nako, baklas lahat tayo. Kaya try natin na i-save ito kung kayang i-save yung winding. Sa totoo lang guys, mas mahirap magbaklas kaysa sa mag-rewind ng panimula talaga. Eto, nasimulan ko ng tiktikin yung transformer. Sa totoo lang, ito yung pinaka hassle or ito yung pinaka mahirap. Yung napakatigas na ito, parang halo, parang simento and then bato. Titigas. Yan, and then medyo dahan-dahan lang tayo kasi sabi ko nga kung maaring i-save natin yung winding, i-save natin. Okay, yung itong sa may labas kaya dahan-dahan lang. Ito yung hassle talaga, sa totoo lang. Mga trabaho to, sobrang tigas nito. Bato to, bato na parang giniling. Okay, tiktikin natin, tiyagain. Ito, medyo lumuwag na siya Dalawa na yan, pati ito sa may kabila, natiktik na natin to. Ayan, ang trabaho. Ilang oras na, tik-tik pa lang. Siningatan natin sayang. Ayun, ito, lumuwag na siya. Tik-tikin pa natin to para lalong lumuwag. Para pwede natin pupukin doon sa may kabila mamaya. Okay? Yan lang Ay, grabe. Natanggal na natin yung pinaka shaft niya sa loob. Tiyaga lang talaga. Ayan, and then mukhang na-preserve natin yung copper kahit pa paano. Wala siyang gas-gas. Okay, ang kwan lang itong plastic putol kasi sa init kanina ng kwan ng
heater natin. Although okay lang naman. Palitan na lang natin ng kanya ng cotton tape. Ayan. Tsaka lang ginawa ko is tiniktik ko to dito, tiniktik ko doon sa ilalim para lumuwag siya. Kalahati pala ko ano, kalahati parang yung silicone, tapos yung kalahati silicone na may halong epoxy, tapos yung kalahati is may halong simento tsaka bato. Tigas. Ngayon, kalasin natin to yung balot, tapos hanapin natin kung saan banda. Sana dito sa may labas yung kanya, yung nagkadikit o sorted, wala doon sa may primary. Pag nasa primary, nako, yari na, magkakalas ulit tayo ng winding nito. Nakakalas ko na yung mga sapin, and then meron ako napansin, mukhang dito siya galing. Ito, sana nga dito supply ito ng mababang voltahe. Sana yung ka natin tagging, wala yung tagging. Ito pala yung tagging. 1313 tsaka 022. Okay, 022 tsaka 1313. Ito malamang to 22 ito eh. Tapos ito 1313. Para nagkaroon ng kan dito, para nagkadikit dito. Hindi lang ako sigurado kung ito siya or winding pala talaga ng kwan. Yung winding ng secondary. Kaya pang ikwan to, kaya pang ikwan ito, i-preserve. Iangat natin to, tsaka iwalay natin. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng shorted. Ayan oh, kitang-kita oh. Nang itim, di ba? Parang nagka-short or parang putol na yata yung... Pwede naman putulin yan eh, tsaka idudugtong lang. Pwede yan. Sige, didiskartehan natin. Ginawa natin, pinutol natin siya. Ito, pinutol. Yan, nilagyan ko lang ng tagging para mamaya pagdugtong di ako mahirapan. Ito, number 1. And then number 1. Number 2. Yan, number 2 dito. Pwede naman yan, dahil hindi mo na maibalik mamaya yan, ibabalik mo siya dito. Magbabalik ka, isang ikot. Pwede yan. Isang ikot lang naman eh. Kahit dalawang dangkal pa nga maputol yan, okay lang yan eh. Okay? Ayan. Tapos yung naiwan dyan, mamaya babarnisan natin yan. Nagkakakuan lang siya. Hindi ko, paano nagkaroon ng kislap? Siguro sa vibration. Ngayon, eto, kinabit natin ulit yung supply. Yung easy cord. Ayan, nakakabit na yan. Blue tsaka black. Ngayon, tingnan natin. Kapag may shorted pa rin yan, meaning may iba pang nagkadikit or maaaring nasa primary na talaga yung problema. Pero pag wala na, meaning dito lang talaga. Okay, pero tingin ko dito lang din to. Dito lang talaga. Ngayon, plug natin. May charger pa natin to ah. Okay. Oh. Nawala na oh. Diba? Nawala na yung shorted niya. Meaning, wala lang talaga. Dito lang. Ngayon ang gagawin natin, didugtong natin yan. Ngayon, dugtong ko siya. Tapos, mabarnisan natin. Okay? Dinugtong na natin. Dito siya oh. Ayan. Ito guys, tandaan nyo, wag na wag kayo magkapalit ha. Kasi pag nagkapalit kayo, sabi natin yung ito, tapos yung dito mo siya dudugtong, iilaw yan or short pa rin. Kaya kung saan yung kaputol niya, kailangan yun din yung kadugtong niya. Hindi kayo pwedeng magpalit. Kaya ginagawa ko, naglalagay ako ng tagging kapag pinutol ko. Pero kapag sunog na, hindi mo na alam kung saan yung kadugtong, yan yung medyo mahirap. Ngayon, diskarte dyan ay kapag dinugtong mo siya tapos mag-ilaw yung bulb, ibig sabihin hindi niya kapares yun. Kailangan mawawala yung ilaw. Okay? Yan, tunis natin. Ang gagawin natin, lagyan natin ng sapin to dito sa ilalim. Okay, sapinan natin to. Tapos lagyan natin ng, pasakan natin ng shrinkable tube ito. Yan. Ganyan. Tapos, barnisan natin mamaya yung nangingitim dyan. Okay, barnisan natin yan. Tapos, wala tayong pambalot na plastic. Alanganin na, pwede tayong umorder sana online ng pambalot dito. Kaso alanganin na. Kailangan na ngayon itong transformer kasi iuwi ito ng Masbate. Okay? Kaya gagamitin natin is itong cotton tape na lang. Pwede yan kahit cotton tape, basta importante maganda yung pagkabalot. Okay? Yan o, barahin sinapin natin o. Ayan, nadugtong na yan. Ngayon, nakaplug ulit siya.
Black. Bagay, ito 20 naman yan eh. Okay na yan. Pasok pa rin naman yan. Okay, wala na oh. Yung blue ilagay natin. Okay, nailipat na sa may blue. Yan, naka 240 na yan. Okay, sana. Yung bulb natin. Ito. Okay. Wala na oh. Binuhusan na natin ng varnish to. Ayan, varnish gamit natin oh. Ayan, pwede na ulit balutin to. Okay, ayusin ko yung pagka-kwan niya, pagka pwesto, tapos balutin natin ng cotton tape. Nabalot na natin. Puting-puti. Ngayon, saan na yung label nito? Ito to. Yan, tong label na to, tanggalin natin to, tapos idikit natin to dito mamaya na packing tape para kahit paano nandiyan pa yung label niya. Okay? Ngayon, lagyan natin ulit. Ito nakakabit na ito. Ano natin kung anong mangyari ah. Sana goods na. Ayan, goods na to. Natin kung ano yung voltahe. Okay, bali ito na siya. Ito tester natin nakakabit to dito sa may kabilang side 0-150. Tapos yung isa 0-150 dito sa may tester natin. Okay? Ngayon, plugin natin. Ayan, walang shorted. 155. Anong supply dito nakalagay? 156. Okay. Pasok yan. 156 oh. Ayan, 155.75. Mga nasa around 156 na. Okay. Ito tama. Okay, goods na ito. Ngayon, pwede na ibalik ito. 'Di ba? Ay hindi, kulang pa pala. Ang mangyari ay bibiyakin ko pala ito tapos ilalagay dito. Tapos doon na lang natin pagpatuloy sa may casing niya. Okay? Sa ngayon, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair. Repair lang nangyari dito kasi yun nga, buti nasa labas yung sunog niya. Kung nasa loob or di kaya mas malala yung pagkaputol, rewind talaga yun. Ito, repair lang to. Ito paano hindi medyo masakit sa bulsa ng may-ari ito. Okay? Sundan nyo lang yung mga video natin. Sundan nyo lang kung paano. Tulad yung kanina sa pagdugtong, kung paano ako magdugtong, kailangan lagyan nyo ng tagging. Okay? Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo.